Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito na po muli si Maestro Virgo Oso nun as Commander sa tunong sa Torconados upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman sa patungkol sa karunungang lihim na ating binabaybay sa pang-araw-araw. Sabi ko nga, iba-iba man ang katuruan ng bawat isa sa atin, pero sana manatili saan na tayo, kung saan tayo naroroon, at ano ang ating magiging hangganan sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang itatakilap natin ngayon ay patungkol sa katotohanan sa agimat. Totoo po ba ang agimat? Kasi marami nagtatanong sa akin, ang katotohanan sa agimat nila, kung ano meron sa kanila, sa kanilang paniniwala. Maraming mga tao, sabi nga nila, na hindi makaalis sa kung ano mang meron sa kanila, sa mundo ng spiritual, katulad ng may mga medalyon. Sabi nga nila, at nabili nila ito sa ibang tao na kung saan ginagamit nila. Ngayon, ang gusto ko lang ipaintindi sa inyo ngayon, ano ang pagkakaiba ng mga agimat na yan? Sabi nga nila, anumang bagay sa mundo ng spiritual, lahat naman sabi nga nila ay kung hihingin mo ang kapangyarihan sa nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan, ay magkakaroon ng bisa ito. Kung talagang ito ay lehitimo na hiningi mo at ay binigay sa iyo, pinagkaloob sa iyo. Ngayon, sa paanong paraan na nagkakaroon ng pagkakaiba? At mismong sabi nga nila, may mga tao na hanggang ngayon ay hindi nila maalis sa kanilang sarili ang anumang mga bagay na kanilang na-acquire o nakuha o nabili sa ibang tao. Depende sa posisyon nila, sa estado ng kanilang pag-iisip, kung ano yung pagkakaiba nito. Para sa akin, totoo ang agimat, may katotohanan yan. Pero sabi ko nga sa inyo, depende kung paano mo ito na-acquire o nakuha. May mga agimat kasi, sabi ko nga sa inyo, na hindi mo ito binili at hindi katulad ng mga normal na nakikita nyo sa mga tao na nakikita nyo sa pang-araw-araw, sa kanilang paglalahad na nakikita nyo. Hindi ito pangkaraniwan sa mga nakikita ng iba. At sabi ko nga, at saka patungkol sa channel nga pala na narito, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung naibabahagi ko sa inyo ay base sa aking personal na experience. At pasintabi lang din sa iba. Sabi ko nga, marami nang nabasbasan sa channel na narito. Siguro naman na sapat na rin yung nadahilan. At para sa iba, na sundin kung ano man yung naririto na, sabi nga nila, pangunahing step na tinatawag nilang unang hakbang sa pagpasok mo sa mundo ng spiritual. Maaaring ang iba ay mababaw ang pagkakaintindi nila sa kung anong meron dito. At they think na, sabi ko nga, stagnant ang channel at stagnant ang mga katuruan na hindi na mag-excel pa ang mga tao. Ang pag-excel na isang tao, sabi ko nga sa inyo, ito ay individual na paraan. Sa paraan na ikaw ay tutuklasin mo sa sarili mong paraan. Noong mga panahon naman ako yung nasisimula, sabi ko nga, wala naman ako naging teacher eh. Ang teacher ko ang dakilang isa at ang aking mga mabubuting gabay. Hindi ako basta bumabasa rin sa mga sinasabi-sabi ng ibang mga tao. At sabi ko nga, binaybay ko ang paraan. Kaya nga naihayag ko o naibahagi ko anong meron dito sa channel. Real talk lang. Kaya pasintabi rin sa iba kung makita nyo man na naging stagnant o hanggang dito na lang din ang hindi na natin mapaunlad pa ang kaisipan o ang kakayahan ng ibang tao. Sabi nga nila, individually linangin mo ang sarili mo. Bagamat nakapasok ka sa mundo ng spiritual at some point, maaaring sa iba nasasabi nila ng ganun dahil alam nila malawak lang kanilang kaisipan sa spiritual. Pero sabi ko nga sa inyo, mahirap din na isipin mo yung ganun. Pero sa ngayon, sinasabi ko nga sa mga baguhan na ano yung pagkakaiba ng tinatawag na agimat na yan. Para maliwanagan din ng iba. Okay. Para magkaroon ng highlight. Okay. Kahit na sabi ko nga, yung kaya kong ibahagi yung abot ng aking nalalaman sa mundo ng spiritual, hindi ako mag-iisip pa ng kung ano-ano, gagawin ko pa ng tinatawag din ng exaggerated yung mga bagay-bagay. At magpapatuloy tayo sa pagtuturo sa mga baguhan, sa mga sabi nga nila, na kaya nating hatakin pa. At naririto naman ako para kahit pa paano ito pa rin din yung aking misyon sa pangkalahatan. Kaya pasintabi din sa iba na nami-misinterpret nila kung ano yung nasa sa akin. Okay, mamaya dininawin din natin yan. Okay. May pagkakataon na ang agimat ay naipapasa po ito sa bawat salinlahi ng mga kanilang mga kanununuan. Totoo po yan, may katotohanan yan. Yung tipong hindi mo binili sa isang tao. Kasi sa totoo lang, nang mag-start tayo sa spiritual, sa mundo ng spiritual, sa social media, sabi ko nga, may mga tao na nanggaling na rin sa iba't ibang mga katuruan at nanggaling na rin sa iba't ibang mga maestro na sila ay nakabili sa mga ganung bagay na hindi na rin nila maalis sa katawan nila yung ganung bagay. Ngayon, sa pagdating ng araw ay siguro at some point nalinisan nila kung anong bagay na meron sa kanila.
Pwede naman po kasi yun eh. Sabi nga nila, kung na-acquire mo yung isang bagay na, halimbawa, nakabili ka ng isang bagay na sinasabi nila na agimat, okay. Agimat o anting-anting. Yan. Kasi parang nagkakaroon ka ng isang bertud sa sarili mo na iniisip mo na yun ang magliligtas sa'yo sa mga ganung bagay. Pero ang konsepto nito ay nagkakaroon ng variation, sabi nga nila. Depende sa kaisipan ng tao. Yun. At depende rin sa pinanggalingan ng kung ano man yung agimat na pinanggalingan. Okay. Ang agimat na nagmula sa iba na ipinasa sa'yo, na sabi nga nila, nagiging mabisa sa paintulot ng dakilang isa, na walang anumang involvement na kung anumang salapi o sabi nga nila halaga, nakatumbas na halaga sa material na pag-uuri, ay masasabi kong may katotohanan. Ngunit sabi ko nga sa inyo, sa mga tao na halimbawa na-acquire mo sa ibang bagay lang, na nakuha sa iba, na mayroong involvement na mga ganong pera o ano man, may exchanges, sabi nga nila, exchanges of something. Doon ako nagkakaroon ng doubt. Kasi sabi ko nga, sa paanong paraan nagkakaroon ng kapangyarihan yung ganun, na yung tinatawag nila na nakuha mo, nabili mo sa ibang lugar o sa ibang tao, na umaasa o nagbigay ng promises sa'yo na yan, magkaroon ng visa yan, may kapangyarihan yan. Yun ay hearsay lang ng isang tao na sinabi sa'yo na may kapangyarihan. Hindi mo alam kung saan nagmula ang kapangyarihan na yun, kung saan niya kinuha o saan. Yun ang napakadelikado guys, sa totoo lang. Ngayon, minumulat natin ang kaisipan ninyong lahat na kahit sa mundo ng spiritual, marami ang magbibigay ng false promises, sabi nga nila, na papangakuan ka, natataas ang tas mo sa spiritual, bumili ka ng ganito. O halimbawa, meron akong ganito, tataas ang ano mo sa spiritual. Depende po yun sa tao, sabi ko nga. Sa tao na mismo na nakakaintindi. Sabi nga nila, iba-iba man ang prinsipyo sa buhay, iba-iba man ang kaisipan ng bawat isa, sabi ko. Pero sabi ko sa inyo, ang katotohanan sa mundo ng spiritual patungkol sa agimat ay hindi mananatiling hayag yan sa mga taong nakakaalam. Kaya sa mga baguhan, sabi ko nga sa inyo, mas lawakan nyo o mas ibuksan nyo yung kanyang kaisipan. Buksan nyo yung sarili nyo. Buksan nyo yung sarili nyo sa mga nagaganap sa paligid nyo. Doon nyo makikita ang katotohanan na bakit ganun? Di ba? May mga something na bakit iba yung itsura nito, iba rin ito. Pero iba, magkakaiba ng presyo. Ito naman wala namang presyo. Pero mas as far as sabi ko na I'm concerned about, sabi ko tungkol sa agimat na yan. Hindi naman malaga yung agimat, sabi ko nga sa inyo. Ang agimat isang bahagi lang ng sabi nga ng kaisipan din na kultura sa mundo ng spiritual, na sabi ko nga na naging attached yung mga tao. In such a way na mapaniwala sila na may kapangyarihan nga talaga mga gamit na ito. Ngunit sabi ko nga, kung in their own position, sabi ko nga sa mga banal na gamit na yan, sa kanila mismo, ay nag-exert ang kapangyarihan o nagkaroon ng kapangyarihan yan, ay malabo po yun. Kasi kung ang kapangyarihan manggagaling sa dakilang isa na ipinagkaloob yan, kahit ang mga gabay niyan, ay dyan may katotohanan yan. Bawat agimat na sinasabi o may tinatawag nilang mga bertud, may mga gabay po yan. Yun ang katotohanan yan. Sa mga, sabi nga, may mga totoong talagang tinatawag nila agimat. Sa mga agimatero, alam nila yan. Kahit magtanong kayo sa mga matatanda, ako ay baguhan lang din, sabi ko nga, hindi ko tinuturing na mas mataas ako o mataas ang antas ko sa spiritual. Ibinabahagi ko kung ano yung kayang abutin ng aking kaalaman sa mundo ng spiritual. Maaaring sa iba siguro, mas inisip niya na mas nakakaangat sila sa mundo ng spiritual at kaya nilang ipaliwanag yung mga bagay-bagay. Ngunit para sa akin, sabi ko, inuulit ko lagi, na ang tunay na agimat ay magmumula sa dakilang isa, ang kapangyarihan nito. Sa kahit ano pang uri nito, doon magmumula ang kapangyarihan at may katotohanan yan. Ito ay katulad ng isang bagay, o bagay man, o hindi man sa iba, ay katulad ng mga bulong, salita, o ano, depende. Depende po sa anyo nito. Sabi nga nila, wala itong binabasihan sa anyo ng isang bagay, o sa anyo na isang, kung ano man ang kaanyoan niya. Hindi po siya nagbabari sa isang anyo lang. Ang katotohanan sa agimat ay iba-iba po ang anyo nito. Ngayon, sa nakikita nyo lang is yung common thing na nakikita nyo sa paligid, sa katulad ng mga nakikita nyo na bibili-bili dyan, lahat ng may mga medalyon o kung ano man. Hindi ko sinasabi na hindi makatotohanan yung ganyan. Pero at some point sabi ko nga sa inyo, pag may involvement na mga ganung bagay ay nagkakaroon ng doubt. Okay. Depende po sa inyo kung paano nyo damdamin o paano nyo
Sabi nga nila na isipin o sabi nga nila ma-experience, madama, yung ganung mga bagay na, oh, na-acquire ko to. Nasubukan nyo ba? May kapangyarihan ba talaga? O ano? Kasi yung iba na nanunubok, sinusubok yung kapangyarihan, binabaril, o inaano nila yung talagang makikita mo talagang pinapasubok pa sa mga talagang mahuhusay din talaga na mga antikero, sabi nga nila, magagamot din. Pero at some point, I believe sa sarili ko na hindi mo naman kailangan na subukin yung mga ganyang bagay. So, subukan ang kapangyarihan ng isang bagay. Kung ang kapangyarihan sa dakilang isa, parang sinubok mo na rin ng Ama. Di ba? Kaya sa iba, sana huwag kayong magalumihanan din. Nililinaw natin yung mga bagay-bagay. Iba-iba man ang katuruan ng bawat isa sa atin. Pero sabi ko nga, hindi naman para ito na uriin natin. Pero mas nililinaw natin para sa mga baguhan na mas maintindihan nila. Kaya sa mga may mga tangan din, sabi ko nga sa inyo, doon nyo malalaman, mauuri. Hindi man, bagamat sasabihin mo, pare-parehas kami nito, may ganito rin ako. O, di ba? Pero nangyayari, bakit yung sa kanya may visa ito, wala to? Parang sa pagkakaintindi ng tao, nasubukan niya, may visa ito. Ginamit ko ito nung pinahawak ko doon sa pasyente, nangisa yung pasyente, napasampa. Hindi natin alam, sabi ko nga sa inyo, kung anong karga ng bawat agimat na yan. Bawat isang tunay na agimat, sabi ko sa katotohanan sa agimat na sinasabi, ito po ay may mga gabay. May gabay po kada isa yan. Yan. Hindi po pwedeng walang gabay yun. May gabay at may gabayan. Kada isang yung sinasabi nyo na katotohanan sa agimat na yan, meron yan. Okay. Saka salamat sa paglilinaw rin sa iba na at least nanatili sila na nandito sa channel na nakikita ko na nakikipag-engage kayo. Bagamat iba-iba ang ating oras, sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang ating prinsipyo sa buhay. Ngunit sabi ko sa inyo, sa iba na iba nila ang kanilang kaisipan, manatili lang kayo kung anong nasa sa isip nyo, ganoon lang. Basta respetuhan lang din. Nandun yung respetuhan. At sa pagtataglay ng mga agimat na sinasabi, ay kailangan respetuhin mo rin yung ibang tao. Kung ang kanilang kaisipan sa agimat ay yun ang naisip nila, labas ka na dun. Yan. At saka, ang katotohanan sa agimat, ito po ba ay sinusuot lang? Ito po ba ay nilalagay lang sa wallet? Inilalagay lang sa damit? Iba-iba po. Okay. Sa mga tunay na agimat, iba-iba ang pamamaraan ng pagtatangan yan. Meron mga tao na ikinakabit nila ito sa kanilang katawan. Yung iba naman ay tinatawag na isinusubo sa kanila. Totoo yan. May katotohanan yan na isinusubo ang iba. Pero sabi ko nga, doon nagkakaroon lang ng maling kaisipan na napaka-invincible mo na. Sabi niya, sa mundo ng spiritual, may hangganan ka rin. Huwag niyong iisipin na kayo ay tinatawag nila, napaka-invincible nyo. Kahit may tangan kayo, may lihitimong may tangan kayo, dapat linawin natin yung bagay na yan. Kasi ang tunay na agimat, may bisa ang tangan mo. Pero sabi nga nila, huwag mong iisipin na napakalaki mong tao. Huwag mong iisipin na ikaw ang nakalalamang sa lahat. At parang nagiging bully ka. Bubulihin mo yung ibang tao. Hindi maganda yun. Sabi nga nila, magugulat ka sa sarili mo. Oo nga, may tangan ka nga, pero hindi ka karapat dapat. Sayang lang, di ba? Kaya yung mga tunay na mga taong may tangan na tunay, nangyayari sa unang pagkakataon, natatanggap nila yung tangan nila. Tapos sa pagdating ng araw, mismo yung tangan ang umaalis na sa kanila. Nilalayasan sila ng mga gabay. Katulad ng mga gabay ng Sator. Papaliwanag ko sa inyo. Ang gabay ng Sator ay makatarungan ng pagpapasayan. Kung makikita nyo na may mga gabay yan, yung mga gabay na yan ay nakikita nila na itong tao na to, okay pa ba to? Itong tao na to ay sapat pa ba ang kanyang, sabi nga nila, ang pagiging makatwiran nitong pag-iisip? Kasi dumating ang panahon, sabi ko nga sa inyo, na pwede pong bawiin yan at mawala ang mga gabay ng mga yan. Kung talagang kinasiyahan ka at some point, tapos nakikita nila na hindi ka nakarapat dapat, nalayasan ka dyan. Alis din sila sa'yo. Take note yung nagkaroon ng variation pinapakita ko sa inyo na may agimat na talagang ibinigay, may agimat na binibili na hindi natin alam kung mabisa ba ito o ano. At ayaw ko rin husgahan din yung iba. Ngunit pinapaintindi ko na mas lamang yung nakikita ko na ibinigay, na talagang pinagkaloob, na hindi inaasahang pagkakataon na ipinasa sa'yo. Ngunit sabi ko, ang pagtatangan nito ng tunay na agimat na may katotohanan, ay mayroon tinatawag ng batas na sinusunod din. Kailangan matutong balansehin din ang sarili mong buhay at ang sarili mo. Huwag kang maging palaasa sa agimat mo. Huwag kang maging palaasa sa gabay nito. At huwag mong ipagmalaki kung anong meron man sa'yo sa mundo ng spiritual. Maging low profile ka lang.
Hindi naman sa nasasabi ko na maging low profile ka na para marami kang makakabangga na iba. Pero sabi ko nga, ang agimat ay pwedeng mamawala yan. Anytime. Wag ka rin aasa na sabi nga permanent. Nothing permanent in this world, sabi ko nga sa inyo. Pero meron isang bagay lang na permanente. Ano nyo po kung ano yun? Yun yung tinatawag nilang change. Okay. Nag-iiba ang tao, sabi ko nga sa inyo. At some point, hindi natin alam na may mga ganyang bagay. Ngayon ay naliwanagan kayo. Change po is permanent, sabi ko nga. Bagamat nothing is permanent in this world, sabi ko meron isa lang. Yung tinatawag nilang change. Okay. Bawat tao, bawat agimat man o tao, ay nagbabago ng kanilang kaisipan. Pero sabi ko nga, sana lang ay wag din magpagumon ang iba sa kung anong meron sa kanila o kung anong tangan nila o kanilang nalalaman sa spiritual. Matuto rin tayo maging low profile pa rin. At wag natin husgahan ng ibang tao. At saka take note po, salamat sa mga sumusuporta sa atin, sa mga nanonood ng ating live at nanonood ng ating mga binabahagi natin sa channel, sabi ko nga sa inyo. Ito naman ay paraan na sabi ko nga, I want to show you guys na I'm teaching you inside and outside. Outside of yourself or inside of yourself. Not literally, sabi ko nga na binabahagi pa natin yung ibang mga orasyon o ibang mga bagay. Binibuild up po natin, ini-enhance po natin kayo sa loob at labas ng katawan ninyo, ng kaisipan ninyo. Sabi nga nila, ang pagtataas ng antas mo sa spiritual ay hindi lang nangangailangan ng antas mo lang sa iyong pag-iisip. Both physically, sabi nga nila, mentally, emotionally, kailangan po nakasynchronize yan. At saka sa iba naman, sabi ko nga, ang paghubog sa isang katotohanan sa mundo ng karunungang lihim, sa spiritual, ay dinudulog po sa dakilang isa ang mga bawat bagay-bagay na yan. Maraming mga bagay tayong ibabahagi pa patungkol sa mga agimat at sa ibang mga bagay-bagay sa spiritual. Pero sabi ko nga, isang bukas na kaisipan yan na dapat yung malaman at taglayin yung mga ganitong mga bagay. Huwag po tayong papabulag sa kahit anumang mga bagay sa spiritual na nakikita natin na nagbibigay sa ating katulad ng agimat na pangapangakuan tayo na lalakas ka dito, magiging mahusay ka sa antas ng espiritu. Mas maganda, sabi ko nga, na gumaganap kayo. Alamin nyo po kung anong mission nyo sa sarili nyo. Ang agimat, isang bahagi lamang. Sabi ko nga, hindi naman mahalaga kung anong meron sa iyo, sa sarili mo, natangan mo. Ang importante ang paglalapit mo sa dakilang isa. Yun ang katotohanan doon. Pero pinaliwanag ko sa inyo na may pagkakaiba yung agimat sa yung talagang late mong agimat na talagang taglay talaga na bertud na pinagkaloob sa iyo. Na sabi nga nila, unlike do sa mga tao, sabi nga nila na nangangako na ibibigyan ka nito. Sapagkat nagmula sa dakilang isa ang kapangyarihan ni pinagkaloob, ginamit ng ibang tao na talagang ipasa sa iyo ito. Taasan ko sinasabi sa inyo, ako po ay na-experience ko yung bagay na yan. Ako rin po ay napasahan ng isang pagkakataon ng mga ganyang bagay. Ngunit hindi man kaiba man ito sa mga nakikita nyo sa paligid nyo, sa ibang may mga tangan dyan. Pero ang mahalaga ay ipinapaintindi natin sa iba, sa mga kaya nating abutin. Yan, okay. Sana wag nung may misinterpret ng iba. Saka, take note po, gusto ko lang din linawin sa pangkalatan. Sana man ay, kung sa mga tao na naririto, sabi ko nga, pinaliwanag natin yung mga dapat maintindihan ng mga iba. At nabasbasa naman din po yung iba. At naintindihan nila. Maaring siguro sa mga datihan na at nagugulumihanan sila siguro sa iniisip nila na magulo ang aking pagpapaliwanag sa pagtuturo. At mas nalalaman nila kung ano yung alam nila na mas mapaliwanag o mas maliwanag para sa pangkalatan. Ay nasa sa inyo po yan. Sabi ko nga kasi maghayag kayo ng alam nyo sa mundo ng spiritual. At maghahayag din naman kami. Maghahayag din naman ako sa mundo ng spiritual. Katulad nito, nililinaw natin yung patungkol sa agimat na yan na para wag na sanang mano yung ibang tao na wag nang sabi nga nila mahuk, wag nang maligaw sa mundo ng spiritual. At yan lang naman din yung gusto natin na ipaintindi sa lahat. Ang maging makatotohanan din ng iba. At kung ano man yung nais ng iba sa mundo ng spiritual ay irespeto po natin din yung iba kung ano man kaisipan nila. Hindi naman natin hawak ang mga kaisipan ng iba. Pero mas mainam na nililinaw natin yung ano ba talagang tunay na ng agimat na yan. May totoo talaga ang agimat. Naniniwala ako dyan. Kahit ako mismo na-experience ko nga yan eh. Merong lehitimo na agimat talaga, merong hindi. Meron talagang fraud na agimat lang. Agimat-agimatan lang, sabi nga nila. Agimat-agimatan lang. May mga ganun. Kaya kawawa yung iba na mga, sabi nga nila, nagpagumun o nalugmok sa maling kaisipan sa patungkol sa agimat at sa mundo ng spiritual.
na iniisip nila na napaka-invincible nila. Sabi ko nga sa inyo, ang lahat ay dating sa matitinding pagsubok. Bago mo ma-acquire pala yung tinatawag nilang agimat yan, sabi ko nga sa inyo, ang totoong agimat ay dadaan ka sa matitinding pagsubok. Hindi katulad dito na binigay sa'yo, na pinasa sa'yo na, oh, sa'yo na yan, Brad. Okay. Maraming masasakripisyo. Nagtataka ka, minsan may masasawi sa membro ng pamilya mo. Minsan naman ay babagsak ang kabuhayan mo. Minsan naman ay magbabago ang kaisipan mo, nagiging mainit ng ulo mo. At saka take note, may mga agimat na sabi nga nila na kapag nahawakan mo ay nagiging violente ka. Alisin niyo po sa katawan niyo yan. Ang mga mabubuting mga tangan po ay nagmula sa dakilang isa sa mabubuting gabay ay hindi para, sabi nga nila, sirain ang buhay niyo. Hindi para, sabi nga nila, na baguhin ang kaisipan ninyo. Bagamat sabi ko nga sa iba-iba ang antas ang level ng kapangyarihan o ng sabi ng kakayahan ng isang tao sa spiritual o ating nalalaman, sapat lang ito, sabi ko, na maghayag tayo ng buong katotohanan sa mga iba. Hindi naman pwede sasabihin ko na uuriin mo na ang kakayahan mo sa iba ay na ihahayag mo ay magkaiba kayo ng level. Totoo po, sabi ko sa inyo, magkaiba ng level at antas sa spiritual. Ganyan din po sa pag-iisip. Pero sabi ko nga, manatili pa rin kayo na kahit anong matagpuan ninyo, kahit saang lugar pa, marami ang darating na magmamaestro din, magiging teacher ninyo. Hindi naman siya sinasabi ko na dito lang kayo, hindi ganun. Ngunit sabi ko kasi, uriin nyo lang yung tinuturo nito kung makatotohanan ba, o binibilog lang ang ulo nyo, o kung naman, nililigaw lang kayo. Nasa sa inyo po yan. Marami na rin ang nagpatunay sa channel na dito na nagamit nila kung ano yung tinuro natin dito. At some point siguro may mga iba na nabasbasan, sa umpisa nakarating dito, tapos nag-ibang kaisipan, ay ewan ko rin sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Ngunit sabi ko nga sa inyo, mas mainam na intindihin nyo kung ano yung meron dito sa channel at nakikita nyo naman na nagamit din ng iba. Yun lang. At sana wag po kayong maguluhan patungkol sa agimat na sinasabi. Hindi po ito katulad ng isang bagay na gusto mong kuhanin agad-agad, hindi po. Dating ang panahon na kung ikaw ay karapat dapat, mismo ang sinasabing agimat na talagang para sa iyo ay darating at darating yan. Yun ang hindi mo po inaasahan. Minsan sabi nga nila napakaano yan, parang magugulat ka na ng biglaan. May dumarating sa iyo na ganun. Ibig sabihin, ay nakikita ng Ama na mabuti kang tao. Sabi nga nila, kaya binibigay sa iyo yung bagay na yun. At saka balansehin niyo po ang buhay niyo. Lagi kong pinapaalala sa inyo bilang guro ninyo, bilang tagapagturo din, o bilang kapatid nyo sa spiritual. Ano mang bagay sa mga tatahakin nyo sa mundo ng spiritual, balansehin nyo po ang buhay nyo. Magtrabaho po kayo, mag-share din po kayo sa spiritual, pwede kayo magturo. Nasa sa inyo po, sabi ko nga, wala namang pumipigil sa inyo. Pero sabi nga nila, kung maghahayag ka ng isang bagay patungkol sa spiritual, mas mainam na sa sarili mong pagmamaraan, sa sarili mong pagbabahagi, na ikaw mismo, sa simula't simula, ay nagmula sa iyo. At hindi mo kakailanganin ng ibang tao rin, sabi ko na, para maghayag ka ng sarili mo. Ang katotohanan ay lalabas at lalabas sa iba. At mahahatak mo rin ng iba. Kung sa sarili mo, in your own way, sabi ko nga na, ikaw mismo ang naghayag, ang nagbahagi sa sarili. Simula sa umpisa. Yan lamang, sabi ko nga. At sana yung iba na may mga tangan dyan, questionin yung sarili nyo ngayon. Bakit may ganito pa ako? O, di ba? Ay, saan ba galing ang bisa nito? Ba't ganito? Di ba? Yun yung mga tanong doon sa inyo, sabi ko nga sa inyo. Kung patuloy din ng iba na nag-iisip na, kargahan mo nga itong agimat ko, palakasin mo nga, mas bigyan mo ng power ito. Di ba walang ipinagkaiba rin yan na sa katulad ninyo, sa ibang tao na nagpapromise na iba na paangatin pa ang taas ninyo sa spiritual at nagbibigay ng false hope, sabi nga nila. Base sa kanilang personal na kaisipan lamang. Sabi nga nila, ang isang taong nagbabahagi, kapag nagbabase yan sa personal na kaisipan niya lang, ay hindi galing nun sa taas ang basbas o ang bilid, ay something in mind na po na sa personal niya na lang po yun. Okay. Sana wag mo gulumihanan ng iba. Sabi ko nga, nabaybay na ng iba ang channel na ito. At kahit hindi ko kilala ang iba, ay nakakapanggamot na rin po yung iba. At nakikita ko na nabasbasan din po sila. At sinusunod nila yung mga tinuro natin dito. At hanggang ngayon, naging natuto sila. Unti-unti, sabi ko nga, paunti-unti matutuklasan nyo rin yung mga bagay-bagay. Hindi man ito yung tinatawag nilang ultimate na, ngunit sasabihin ko nga sa inyo, ito ang unang hakbang na makapasok kayo sa channel na to. Makita nyo kung ano meron dito. At kung maging sapat ito sa inyo para mabaybay nyo ang mundo ng spiritual, ay salamat din po sa inyo. At sa iba naman na sabi ko ay magigibang kaisipan nila, ay salamat at dumaan din kayo
sa timeline ng channel at sa buhay na meron ako. At some point, kung dumating man ang araw na iba-iba ang ating maging kaisipan, ay salamat at kahit paano naman sabi ko, na-serve ko yung purpose ko sa inyo. Yun lang po ang binabahagi natin sa inyo. Sana ang iba, sabi ko nga, huwag maligaw ng landas. At anumang bagay, ang papuri ay sa dakilang isa lamang. Hindi tayo gumaganap sa mundo ng spiritual para sa sarili natin, nasasabihin natin tayo ng gagamot o atin yan. Huwag nyo pong i-claim yan. Sa pagdating ng araw na kung sakali kayo gaganap, mas manatili po kayong mapagpakumbaba. At sabi nga nila, huwag niyong baguhin ang prinsipyo nyo hanggang sa huling hininga ng buhay nyo. Ang respeto po ay inaani, sabi nga nila, ngunit sa paraan na wala kang tinatapakan na ibang tao. Maraming salamat po at God bless po sa inyo sa lahat. Hanggang sa muli po.